gawain na papupurihan po natin ang Panginoon sa araw na ito. At tayo po mga instrumento lamang na gagamitin ng Panginoon. So ang opening prayer po natin, mga gagamitin ngayon ay si Kuya Leo. At ang ating tagapanguna sa ating awitin ay si Kuya Charlie. Amen. Sa pagpapatotoo po ay si Kuya Sri. Alright. At sa giving ay si Pastor Marvin. At siya rin po ang magko-closing. At ang inyo pong lingkod ay siyang magdadala at gagamitin ng Panginoon upang ibigay ang kanyang mensahe sa bautis sa atin. At purihin po ang Panginoon at Kuya Leo. Hindi kasi pag in-rev mo na, lalabas na yun. Tayo po tumayo at tayo po yung manalangin. Magandang umaga, Lord. Amen. And magandang umaga, mga kapatid. Tayo po palakpakan natin ang dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amang banal na dakila, Diyos magpala. Salamat po, Diyos, sa umaga na ito. At nagkalog mo po, Panginoon, bawat isa sa amin na dinako mong ligtas at payapa, O God, Lord. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na parito pa lang. At ikaw po, Diyos, ang patuloy po magbigay sa amin po, Panginoon, ng kagalakan, nasambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay nga po na sinabi mo, God, Lord, na 2 o 3 magkatipon sa pangalan, ikaw po ay nasa aming kagitan. Kaya, Ama, inimbita namin na yung banal na Espiritu na patuloy po pa lumuhub sa amin, magabay sa amin, at patuloy kayo, Panginoon, Lord. Busugin po, Panginoon, Lord, ng kagalakan upang aming pagpuri, pagdakila, pagluwalhati po, Panginoon, Lord, ay maibigay namin po ang the best para sa inyo, Diyos. Pagkat ikaw lamang ang Diyos na dapat napapurihan, pasalamatan, ngayon at pakailanman. At ganyan po, Panginoon, Lord, sa mga gagamitin mo, Diyos, mula po sa mga instrumentalist, Lord, bigyan mo sila po, Panginoon, Lord, ng talento po, Panginoon, Lord, na may kagalakan sa puso po, Panginoon, na maibigay in the best po, Panginoon, ganyan sa mga awit namin po, Panginoon, Lord. At sa bawat isa, Panginoon, at higit lalo po, Panginoon, Lord, ang iyong mansay po, Panginoon, Lord, na ipaparating sa bawat isa sa amin po, Panginoon. Buksan mo po ang aming puso't isipan po, Panginoon, Lord. Ang aming spiritual minds, God, Lord, upang ito po may tanim sa aming matabang parte ng aming puso po, Panginoon. At ito, Diyos, ay sumibol po, Panginoon, Lord. Sapagkat sinabi mo nga po, Panginoon, ay salita po, Panginoon, Lord, ang nagpapayabong ng aming pananampalataya sa iyo po, Panginoon, Lord. Kaya salamat po sa salita at sa iyong gagamitin sa Pastor Joe, God, Lord, upang ihatid sa amin po, Panginoon, Lord, ang magandang balita mo, God, Lord. Salamat, purihin ka, pasalamatan ka at sa lahat ng magpapanginoon, pwede po, Panginoon, sa gagamitin mo, Panginoon, sa testimony po, Panginoon, Lord. Ikaw rin po magbigay po, Panginoon, Lord, sa kanila po, Panginoon, ng pag-ibig at kung paano po, Panginoon, Lord. Ipagmalaki ka, O Diyos, na ikaw ang Diyos na nagbigay po, Panginoon, Lord, ng pagbabago sa aming mga buhay po, Panginoon, Lord. Tunay din po, Panginoon, na binabago mo kami araw-araw po, Panginoon, Lord. At patuloy mo pinapakita sa amin po ang kayong kadakilaan, O Diyos. At yan po, Panginoon, Lord, sa touching offering, magiging po, Panginoon, sa closing prayer. Gawin pa lamang po, Panginoon, amin po tinatalian anumang gawain ng kaaway in the name of Jesus. Wala sa karapatan sa gawain na ito. Binibagkos po, Panginoon, Lord, ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu po, Panginoon, Lord. Ay makakarinig po, Panginoon, sa aming ingay, malilikang ingay po, Panginoon, tugtugan, pagkantahan po, Panginoon, Lord, ay magsilbing pagpapala sa bawat isa kanila po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat. Pinabalik na yung papuri po, dakila pagluwalhati, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at pakikisa ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus we pray. Amen. 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 Magandang umaga, mga kapatid. Sabi nga ng Lord, kahit 3 lang kayo magkatipon-tipon, nasa kalagitnaan siya natin. Amen? At tunay nga napakabuti ang Panginoon. So sa awitan natin ito ngayon, actually, hindi tayo ang audience ngayon dito, kundi ang Lord. Amen? Narito siya ngayon kasi awitan natin. Ayun sa awit 9 verse 1, purihin ka Yahweh ng buong puso ko, mga hanggang
Bahagang ginawa mo'y ipahayag ko. Dahil sa iyo ako ay aawit na may kagalakan, pupurihin kita o Diyos sa kataas-taasan. Amen? Amen? Tayo po umamit mga kapatid, huwag kayong mahiya, magpalakpak at sumayaw. Sa kalangitan, pangalangin ko, Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan, aking kamay tataas na, ngalan mo'y luwalhati, kat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, Labis na galak. pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglagtas sa Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Subuhay, tuwang-tuwa, kasiyahan ay maapaw. Ang pangat ko, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak na naramdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan, pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Tataas, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Subuhay, tuwang-tuwa, siyahan ay umapaw. Ang pakal mo, O Diyos, ay dakila. Napakasaya
na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutukan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Sa ngalan mo magpakailanman. Napakasayang matigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutukan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Tataas ang ngalan mo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Talagang itataas ang pangalan ni Jesus magpakailanman. Amen. Tayo po'y umawit muli. Hallelujah. Lapit ako, magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Umaawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Magpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Awit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Mo sasamba sa Espiritu. Sambil nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Sambil itong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lapit ako, nagpupuri sa'yo. Nais kong madama ang presensya mo. Maawit ako, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang pag-ibig mo. Sasamba sa Espiritu. Itong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang
Sinasamba sa Espiritu. Benditong labi, matamis na ngalan mo, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Aawitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sabit nitong labi, matamis na ngalan mo, Diyos ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu. Sabit nitong labi, matamis na ngalan mo, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. 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 Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y wala katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sinasamba kita, Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y wala katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri! Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. 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 Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Lord. Pagtunay nga po, Diyos, ang iyong pagmamahal, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, hallelujah, Lord. Maraming salamat, O God, Lord, hallelujah. Sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O God, Lord, hallelujah. Purihin ka, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Tunay nga napakabuti mo, O Lord, hallelujah. Maraming salamat, O God, Lord, sa pag-ibig na inilaan mo sa bawat isa sa amin, hallelujah. 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 Let us give a clap offering to the Lord. Lord, hallelujah. Tayo po manalangin.
Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Alam po namin na kayo ang Diyos ng kaayusan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga dalangin namin itinataas na kayo ang sumasagot, Panginoon. Amang Diyos, sa umaga pong ito, alam po namin ng bawat namutawi sa aming mga labi na papuri ay naging samyo sa inyong harapan, Panginoon. At alam po namin na ito'y tinanggap po niyo, Panginoon. Patuloy pong dinadalangin namin ang mga taga-music group, Panginoon. Ministry, Panginoon, na patuloy mo silang bless. O Diyos, tunay nga po na gawain ninyo kailanman ay walang taong kapagsasaran ito, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, patuloy ka man naming pupurihin sa aming mga physical na katawan na ito, Panginoon. Patuloy mo nga lamang gamitin mightily ang bawat isa aming Panginoon. Amang Diyos, sa mga nanonood po, Panginoon, sa umagang ito, i-bless mo po sila, Panginoon, lahat ng mamumutawi sa aking mga labi na galing sa inyo, Panginoon. Ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon. Maraming salamat po sa bawat kapatid na naririto. Ang dalangin po, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain sila, O Diyos, at gayon din po ang mga nanonood, Panginoon. Amen. Iniling po namin ang inyong banal na Espiritu na siya magtuturo sa bawat isa amin sa umagang ito, Panginoon, na lahat ng mamumutawi sa aking mga labi ay magiging blessings sa mga nakikinig. Maraming salamat po. Ang lahat ng pasalamat papuri ay tangi sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po tayong maupo. At wine-welcome ko po ang mga kapatid na bagong dating galing sa project. Si Kuya Roel at si Kuya Jeffrey. At mayroon po tayong luma na rin po mukha. Patagal lang hindi dito. Matagal na rin hindi natin nakakasama po rin po ang Panginoon. At patuloy po siyang nagdadala ng mga kapatid po natin na madalang natin makasama, pero sa araw na ito yung nakasama po natin. At gayon po din po si Kuya Jobert na tunay nga po ay binigyan po siya ng time ng Panginoon. Alam po natin na ang time ng Panginoon ibibigay sa atin ay laging perfect. So, dinadalain ko sa araw na ito na hindi lang ito ang una niyong pag-attend dito, kundi habang nandito kayo dito sa Eastern Province, Kuya Jobert. At tunay nga po, tulad po ng nasabi ko, ang gawain pong ito ay hindi gawain ko o gawain ninuman, kundi gawain po ng Panginoon. Siya po ang nagmamayari dito at wala po tayong ibang tinataas dito kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya po ang head ng church na ito. Tayo po yung body. So, ang church pong ito, tayo po ay full gospel, kung tawagin po. Wala po tayong itinatabing kundi kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun po ang ating pinaniniwalaan. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po dito, Christmas, it's all about Jesus. So, ang pinag-uusapan po lagi, tuwing sasapit ang Pasko, ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Karamihan po o sa buong mundo, wala pong maging sa mga tao po, bata pa lang tayo, ay itinuro na po sa atin o pinakilala na po sa atin ang araw ng Pasko. It is December 25, ayon dun sa mga itinuro sa atin. Bata pa po tayo, maging sa eskwelahan, yan po ang itinuturo sa atin. At sa buong mundo rin po, ganun din po ang paniniwala ng karamihan. Subalit mapalad po yung mga taong nakakaalam nito tungkol dito sa Paskong ito, kung ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko. Wala pong ibang pinag-uusapan dito tuwing Pasko, kundi ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. And ang kapanganakan ito ay
mayroon po siyang purpose. Ano po ba ang purpose nito? Totoo nga po na sinilang ang Panginoon. Subalit, ano po ba ang purpose o plano ng Diyos kung bakit narito siya at isinilang? Ang pinaka-purpose po ng Panginoon kung bakit narito siya upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. So, wala pong nakakaalam exactly ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. At wala pong nakapagsabi ng date, exact date. Kundi ito po'y haka-haka lamang ayon sa mga katuruan o narinig natin. Subalit hanggang ngayon, hindi po natin alam yung exact date. At ang pinaka-importante dito, isinilang ang Panginoong Jesucristo upang ang lahat ng ating mga kasalanan ay kanyang tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. Ito po ang purpose ng pagkakasilang niya. Ang mensahe po natin sa umagang ito, ang pamagat po niya ay Jesus Christ the Redeemer. Yan po ang purpose ng Panginoon kung bakit narito siya. I-redeem po niya ang lahat ng ating i-redeem po niya tayo at ang ating mga kasalanan ay tinubos po niya. Ayon po sa Matthew chapter 1 verse 21, sabi po niya, "And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus." Sino po ba ang pinabanggit niya dito at tinutukoy niya? Wala pong iba kundi si Maria. Si Maria po ang nagbuntis at ipinanganak niya ang Panginoong Jesucristo at tinawag po siyang Jesus. Ano ang purpose? For he shall save his people from their sins. Yun po ang purpose kung bakit nandito po ang Panginoon. Ayon po kay Siepas, o si Siepas po ang nagsasalita nito. Sabi po niya, ngunit ang sabi po niya, di inyong iniwawari na sa inyo'y nararapat na ang isang tao ay mamamatay dahil sa bayan tindi ang buong bansa ay mapahamak. Ito po ay prophecy po ni Siepas. Sino po si Siepas? Isa po siyang dakilang saserdote. At ang sabi po niya, and this spake he not of himself, but being high priest that year, sabi po niya, the prophecies that Jesus should die for the nation. Mamamatay daw po. Ang ula po niya ay mamamatay ang Panginoong Jesucristo para sa lahat. Ang sabi po sa Titus 2:14, who gave himself for us, binigay po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili para sa atin. That He might redeem us from all iniquity. Tinubos po niya tayo sa lahat ng ating mga kasamaan o kasalanan. Ang sabi niya, at malinis niya sa kanyang sarili ang kabayang masikap sa mabuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Yun po ang sabi ng and purify unto himself the peculiar people, zealous of good works. Yun po ang ginawa ng Panginoon. And even sa Matthew chapter 20:28,
sabi po niya, napakabilis ngayon ha. Even as the Son of Man came not to be ministered, sabi po, ministered unto, but to minister. Sabi po niya, dumating po dito ang Panginoong Jesucristo, hindi upang siya'y paglingkuran, kundi dumating po siya dito upang siya'y maglingkod. Siya po isang halimbawa ng tunay na lingkod na ibinaba niya ang kanyang sarili. And then ito po yung pinaka-importante sa lahat, sabi niya, and to give His life a ransom for many. Ibinigay po ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat ng kasalanan natin. Para sa lahat po. Ibinigay po niya ang kanyang buhay para sa lahat, hindi lang para sa isang tao. Para sa ating lahat. Ang sabi ng iba, so kasama na rin ako sa mga tinubos ng Panginoong Jesucristo. Hindi po lahat ay tinubos ng Panginoong Jesucristo. Lahat lang po ng kumilala sa Kanya at nanalig. Amen. Siya lang po ang maliligtas. Kung hindi mo siya pinaniniwalaan, paano ka maliligtas? Malinaw na sinabi sa John 3:16, ang sabi niya, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him, sabi po niya, should not perish but have an everlasting life. Yun po ang sabi. Malinaw na malinaw po doon na kung sino man tumanggap at nanalig sa Kanya ay hindi siya mapapahamak, kundi siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So hindi po lahat. Kasi kung lahat, napakapalad naman nung iba na pakuya-kuya-kuy lang at kinukuha pera ng mga naghihirap magtrabaho. Pagsahod, kukunin lang nila. So lahat magiging masama. But napakabuti po ng Panginoon. Hindi po siya namimili. Hindi po tulad po nating mga tao na pwede po nating sabihin, hindi ka kasama dito sa group na to. Etchepwera ka. But bilang lingkod ng Panginoon, lahat po ay dapat maging welcome sa gawain ng Panginoon. Wala po tayong dapat ini-etchepwera dahil sila rin ay tinawag ng Panginoon upang sila'y maligtas. Amen. So, hindi po niya sinabing, oh, ikaw, napakasama mo, napakadami mong ginagawang hindi maganda kaya diyan ka lang, hindi ka pwede dito. Bilang lingkod ng Diyos, huwag po tayong magtatangi. Dahil lang Diyos mismo ay hindi siya nagtangi. Kung magtatangi siya, wala po tayo dito. Dahil tayo po ay napakarumi sa kanyang harapan. Sino po malinis sa kanyang harapan? Wala pong makapagsasabing to. Dahil sabi po ng Panginoon, yung lahat ng walang kasalanan, batuhin ng babae. Meron po bang bumato? Wala. Sila'y nag-aalisa, nagpulasang isa-isa. Dahil alam nila na sila rin ay makasalanan. At sinabi rin po sa Biblia na wala sino man po naging matuwid sa harapan ng Diyos, kundi ang lahat ay makasalanan. Kaya hindi po natin masasabi na tayo'y malinis sa harapan ng Panginoon. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 11, sabi po niya, but Christ being come on high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle that made him hands, that is to say that of the building. Sabi po niya sa Tagalog, ngunit pagdating ni Kristo, na dakilang saserdote ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo,
na hindi gawa ng mangkamay sa makatuwid bagay, hindi paglalang na ito. Wala pong ibang binabanggit dito na dakilang saserdote, kundi ang Panginoong Jesucristo. May mga saserdote dati na sila po ay naghahandog sa mga tabernakulo. Subalit nung dumating po ang Panginoong Jesucristo, hindi na po tayo naghandog, o ang mga tao hindi na naghandog sa tabernakulo, kundi ang Panginoong Jesucristo mismo ang naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Ang sabi po dito, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Minsan lang po yun nangyari. Hindi po 2 beses. Alam po ninyo, yung pag-aalay po nitong blood of goat at saka itong calves ay paulit-ulit po nilang ginagawa sa Old Testament upang mawala ang kasalanan ng tao o may patawad. Lagi pong ginagawa nila yon. Tuwing magkakasala, nag-aalay po. At hindi po ako o ikaw ang pwedeng mag-alay. Meron pong pinili ang Panginoon. Sila po yung mga saserdote. Ang pinakamataas pong saserdote ay walang iba po kundi ang Panginoong Jesucristo, at minsan lang po niya inyalay ang kanyang buhay. At wala na pong magaganap na muling pag-aalay, kundi yun na po yun. Sabi po si Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Siya lang po ang naligtas po tayo, na-redeem po tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Hindi po tayo na-redeem sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop, kundi ang Panginoong Jesucristo lang po ang pinaka-the best at walang katulad na pwedeng mag-redeem sa ating mga kasalanan na hindi pa ulit-ulit. At siya po ang naging katubusan ng ating mga kasalanan. Sabi po niya, kamukha po din po siya, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Mapapansin po natin na yung kauli-ulihan ay plural po siya. Ibig sabihin po, napakaraming kasalanan na kanyang tinubos. Na ating mga kasalanan, hindi lang isang nagagawa nating kasalanan, di ba? Napakarami. Narin na po yung pagsinungaling. Kung ano-ano mang kasalanan. Tumingin tayo doon sa mga magandang nasa paligid natin, kahit na tayo may mga asawa na. Na-attract pa rin tayo. Anyway, lahat po ng lumapit sa Panginoon at naniwala sa Kanya, sila po ay na-redeem. Ang kanila pong kasalanan, ang ating pong mga kasalanan ay tinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ayon po sa Romans chapter 5 verse 6 to 7, ang sabi po niya, for when we were yet without strength, in due time, Christ died for the ungodly. Sino po yung namatay po ang Panginoon sa mga walang Diyos o hindi kumikilala sa Kanya. For a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some will even dare to die.
Sabi po niya, sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid, bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay mangangas mamatay. Siya po ay isang taong mabuti na namatay para sa atin na makasalanan. Wala po siyang kasalanan, pero namatay siya ng dahil sa atin. But God commended His love toward us in that while we were yet sinner, Christ died for us. Ganyan po kabuti, kadakila ang Diyos na ang Panginoong Jesucristo. Isinacrifice po niya ang kanyang sarili para sa atin. And then much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Sabi po niya. So, tayo po, sabi dito sa Tagalog, sabi, lupa pa nga ngayong naaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo ay mangaliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. So, sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo po yung mga liligtas sa galit ng Diyos nang dahil sa ating mga kasalanan. Nagalit po ang Panginoon, ang Diyos, dahil ang tao ay makasalanan. And then, sabi niya, for if when we were enemies, we were reconciled to God by death of His Son, and much more being reconciled, we shall be saved by His life. Sabi po niya, naging kaaway po tayo ng Diyos, subalit sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y nagkaayos o nagkaroon ng ugnayan sa Kanya sa pamagitan ng Kanyang pagkamatay. At tayo po'y nasave ng dahil sa Kanyang buhay na inialay ng Diyos para sa atin. Ayon po sa 1 Peter 3, chapter 3, verse 18, sabi po, for Christ also hath once suffered for sins, the just for unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Sapagkat si Kristo naman nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So, siya po'y nag-suffer, siya po'y isang matuwid, nag-suffer siya ng dahil sa ating mga kasalanan, at siya po'y namatay ang kanyang laman, ang kanyang flesh, but binuhay po siya na magmuli after 3 days. So, ganyan po ang kapangyarihan ng Diyos. Siya po'y nabuhay na maguli, but wala po siyang kasalanan, pero nag-suffer siya dahil sa ating mga kasalanan. Yan po ang Panginoong Jesucristo, kung bakit narito po siya upang i-redeem tayo. Ayon po sa Colossians chapter 1 verse 19 to 23, sabi po niya, for it pleased the Father that in Him should all fullness dwell, sapagkat minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay mananan sa Kanya. So, inibig po ng Diyos ng kapuspusan ay manahan sa Panginoong Jesucristo. At sabi sa 20, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself. By Him, I say, whether they be the things in earth or things in heaven. So, at dito po sa 21, sabi po niya, and you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath He reconciled. Sabi po sa 20 sa Tagalog, at sa pamagitan niya ay
pakikipagkasunduin sa Kanya ang lahat ng mga bagay na pinagpayapa niya sa pamagitan ng dugo ng Kanyang krus. Sa pamagitan niya, sinabi ko, maging mga bagay sa kalupaan o mga bagay sa kalangitan. Yun po ang kapag ang tao ay may kasalanan, hindi po makatingin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Binabaling po niya ang Kanyang mukha. Kaya sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, tayo po'y nagkaroon ng reconciliation. Nagkaroon ng kasunduan. Nang dahil doon sa dugo. At dito po sa 21, at kayo na nga nang nakaraang panahon ay nangaghiwalay at makaaway sa inyong pag-iisip, sa inyong mga gawang masama. Maging sa pag-iisip po natin o gawang masama ay naging kaaway po natin ang Panginoon. Kapag hindi tayo umaayon sa kalooban ng Panginoon o sa kagustuhan ng Panginoon, tayo po ay sumasalansang, di po ba? Tayo po ay kaaway niya. So lahat po ng hindi sumasalansang, siya po ay kasangga ng Panginoon. Amen. Sa 22, in the body of His flesh, through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in this sight. Sabi po niya, gayon may pinakipagkasunduan niya ngayon sa katawan ng Kanyang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo hiharap sa mga banal na walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Napakabuti po ng Panginoon po. Sa pamamagitan po ng Kanyang sarili, pinagkasundo po tayo. In the body of His flesh, through death, to present you holy and unblameable and unreprovable in sight, sabi po niya. At sa 23, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven, whereof I, Paul, which made a minister. Si Paul po ang nagsasabi nito. Kailangan po, we have to continue na manalig po kung anong po yung nakikita po natin o inihahayag sa ating harapan na ayon sa salita ng Panginoon o sa Biblia, tayo po'y maniwala. Yan po ang purpose ng Panginoon kung bakit narito po siya at nagpunta po siya rito at isinilang. Wala pong ibang purpose doon kundi ang i-redeem. Mangyayari lang po ito mga kapatid na ma-redeem tayo ng Diyos kung tayo maniniwala at mananalig sa Kanya. Hindi po mangyayari ito sa buhay po natin kung hindi po tayo maniniwala o tatanggapin na yung Kanyang ginawa dito sa lupa. Ayon po sa Ephesians chapter 2 verse 19, sabi po niya, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. So hindi na po raw po tayo strangers o mga taga ibang lupa at mga manglalakbay. Kasi po yung manglalakbay, sila po yung walang permanenteng lugar o NPA, no permanent address. NPA. Sila po yung no permanent address, NPA. So tayo po yung mga kababayan, no, magkasama na po natin ang mga banal. Lahat po ng mga tumanggap at nanalig sa Diyos, sila po yung pinagiging banal ng Diyos.
Hindi na po tayo yung makasalanan. Dahil po, tinubos na po yung ating mga kasalanan at tayo hindi na mapapahamak kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sino po ba meron ng buhay na walang hanggan? Lahat wala. Lahat po ng nanalig sa Panginoon at tumanggap, sila po ang nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na po sila parurusahan. Kapag namatay po ang isang tao, lahat ng walang Kristo sa puso, sila po ay parurusahan. Parurusahan po sila. Lahat ng may Kristo sa puso, sila po ay binigyan ng buhay na walang hanggan. I mean, Kristo sa puso, lahat po ng tumanggap at nanalig sa Diyos, sa Panginoon Kristo. Sila po ay hindi na dadaan sa kaparusahan, kundi sila po ay mayroon ng buhay na walang hanggan na makakapiling nila ang Diyos na lumalang sa atin. Meron pong pangako ang Panginoon. Tayo raw po ay pinaghanda ng bahay o lugar kung saan tayo dadalhin. Lahat po ng nanalig at tumanggap sa Panginoon, meron po silang separation na bahay kaysa doon sa mga hindi nananalig. Meron din silang pupuntahan. Ito po yung Lake of Fire kung tawagin. Yung po yung tinatawag na ikalawang kamatayan. Sino po ba dito ang hindi pa tinubos ng Panginoon? Lahat po ba tayo ay tinubos na ng Diyos? Amen. Sa pamagitan po ng kanyang dugo na nabubok sa krus, yun po yung katagumpayan o katubusan ng ating mga kasalanan. Lahat po ng tumanggap sa Panginoon at nanalig sa Kanya, paulit-ulit po nating sasabihin to, sila po hindi na mapaparusahan, kundi sila ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So mapalad po tayo, mga kapatid, na nananalig sa Diyos. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19, sabi niya, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. Tayo po ay hindi tinubos sa mga bagay na ito, sa mga silver and gold or something na corruptible, kundi tinubos po tayo sa incorruptible things. Tingnan po natin sa 18, but we, the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Tinubos po tayo sa precious blood of Jesus Christ. Natubos po tayo sa pamagitan ng kanyang dugo. Precious blood. Wala po itong presyo. Priceless po siya. Kaya po walang mayaman na pwedeng bumili nito. Mapalad po tayong mahihirap na kahit wala tayong pera, ay pwede nating makuha ito. Gayun din ang mayaman, pwede rin nilang makuha pero hindi nila kayang bilhin. Kung pwede pong bilhin to, wala po tayong mabibili, maubos to. Ubusin ng mga mayaman. Kaya mapalad po tayong naririto dahil tayo po itinubos ng Panginoon sa pamamagitan ng mahalagang dugo na walang katulad kundi ang dugo ng Panginoon sa Kristo. Amen. Tayo po tumayo. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakatubos nyo sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakasilang ninyo. Kung hindi kayo sinilang, ay patuloy kaming lalakad sa kasalanan.
Sa araw na ito po, Panginoon, ay patuloy po namin inaalala ang inyong pagsilang. Maraming salamat po sa pagsilang na ito na naging katubusan ng aming mga kasalanan at nagkaroon ng reconciliation kami sa Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ng aking mga kapatid na naririto, maging ang mga nanonood ay pagpalain po sila, Panginoon. Nawa ang mga salita na nanggaling sa inyo ay siya nawang tumimo at sa aming mga puso at sa bawat pagakbang ng aming mga Panginoon ay patuloy na makita ang inyong kadakilaan at ang inyong kalingningan. Kaya, Panginoon, ang lahat ng pasalamat papuri ay tanging sa inyo lamang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Iilag ko pa, pre. Amen. Maraming salamat po, Sorgio, sa magandang mensahe sa Purihin po ang Panginoon. At dadako po tayo sa sunod na gawain sa pagpapato at salamat. Sino pong Ay, usan na si Igsoon. Igsoon, tindog dahil rito. salamat, Exxon. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Amen. Pastor Joe. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Sa siyam na buwan po ngayon, nakabalik uli ako sa gawain ito. Gawa nun sa trabaho namin, kahit saan napunta. Ako yung nanalangin nung bago magpasko na sana sa Pasko makarating ito. Pero binigay ng Panginoon talaga. Ako nga nakapunta rito ngayon, ako nagpapasalamat. Amen. At sa pinanggalingan ko rin trabaho sa Arcad, 6 na buwan po kami walang sahod dati. Binigyan po ako ng bagong trabaho sa Tamimi. Ngayon, mag-isang taon na rin ako yung nagpapasalamat din sa Panginoon na lahat ng pangangailangan ng pamilya natin na bibigyan natin ng buwan-buwan. Laking ano na rin yun, blessing sa aking buhay. Maraming salamat sa Panginoong Hesus. At sa aking kasamahan sa trabaho, di ako maniwala, di ako nagtataka ko nandito si Ruel. Oo. Kasama ko sa trabaho to nung nangyaring nagkakataon siyang nagka-atake ko. Kami po ang may dala, isa po akong may dala doon nga sa Alcards na ipadoktor. Hindi namin nadala ito ng dali. Siguro, sumuka si Brad Roel. Ako nagpasalamat din sa Panginoon. Isa rin ako ginamit na makatulong sa kanya. Hindi ko naman pinagmamalaki, pero ang Panginoon talaga ang ito sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Amen. Para sa iyo, Philip, Kawikaan 3:5. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Amen. Amen. Parang nahiya sila po niya. Huwag po kayong mahiya kasi tayo lang po nandito. Tayo mga anak ng Diyos. So, bahagi natin yung ang kabutihan ng Diyos sa loob ng isang linggo. Amen? Nagpapasalamat ako kasi nung Miyerkules ay Martes pumunta po kami ng alhasa ni Sir. So, mayroon pong kunting katanungan sa aming dalawa kasi nagtataka po ako sa kanya kung bakit lagi niya akong tinatawag kung may biyahe siyang malayo. Mayroon naman siyang driver. Natili sa bahay nila, 2 pa. So, nagalak rin ako dahil mismo sa kanyang bibig nang galing na may tiwala sa akin. Sabi niya, may tiwala ako sa iyo magmaneho kaysa mga driver ko ngayon sa bahay. So, siyempre, nagalak ako sa sarili ko. Sabi ko, pinuri ako ni Sir bilang isang, kahit driver lang ako, sabi ko. So, sabi ko sa kanya, Sir, pinuri mo ko ng ganyan, pero pupurihin din kita, sabi ko sa kanya. Sabi ko, pwede bang dagdagan mo yung salary ko? So, hindi siya umibig. Sabi niya sa akin, so much problem daw yung company, down, sabi niya. So, pero natawa na lang ako kasi kahit pa paano na hindi niya ako sinagot ng increasean kita, ganun. So, doon na lang sa pagpupuri niya sa akin kasi bihira lang yung isang Arabo magpuri sa'yo kung kasi alam natin yung mga yan. Kahit 1,000 tama yung ginawa o magkamali ka lang ng isang bisis, lahat yon
was out sa kanila. So ako, kahit pa paano, sabi niya sa akin, huwag ka daw mag-exit. Sabi ko, hindi ako mag-exit kung bigyan mo ko ng sahod na yung nasa ano talaga. At saka yung oras na lagi kong hinihingi sa'yo. Sabi niya sa akin, ganun talaga. Sabi ko, sir, yung doon sa kontrata ko, dapat ko nang masunod. Sabi niya, kailangan pag nandito ka sa Saudi all around. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko. So, nag-usap kami nung, sabi ko, i-exit ako ng June po. Finally, June. Kaya, pasalamat ako sa Lord. Kailangan maano sa panalangin mo. Yan, sa Diyos ng Kapurihan. Sa iyo kaya Charlie, Filipos 4:6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na ipasasalamat. Wala na po, tayo po natapos na sa susunod na gawain ng Panginoon ay may kusya po ang susi para pagpalain tayo. Amen. So ayan, sabi nga ng malaking Christian ay ibigay daw natin ang ating kapo ng buong buo. Amen. Upang sa ganun daw ay matugunan daw ang ating pangangailangan. At sa pagbibigay ng ikapo, ito yung susi upang sa ganun ay mabuksan ang durungawan ng langit. Amen. So yung susi pala ng durungawan ng langit is nasa atin. Nasa pagbibigay pala natin. So once tayo nagbibigay, so it means ginagamit natin yung susi ng kalangitan upang sa ito'y buksan. Upang sa ganun yung mga pangangailangan natin, ano ba yung mga pag sa ganun ay yung lahat ng hinihiling mo kay Lord na pagpapala or upang sa ganun yung continuous yung pagpapala, dapat marunong din tayo magbigay. Amen. So yung pagbibigay ho ay isang desisyon na dapat natin ginagawa. So wala ho itong pilitan. Why kung gusto mong, kasi ang sabi ng Bible, ibigay mo, subukin daw natin ang Diyos, kundi daw niya buksan ang durungawan ng langit. So sa pagbibigay pala ng ikapo, ito lang ho yung mababasa nyo sa verse ng Bible na pwede nating subukan ang Diyos sa pagbibigay. Amen. Kung basta nagbigay ka, sabi ng Bible is, una, natutugunan mo ang pangangailangan ng iglesia. So, saan pupunta yung tithes? Ayan, so pagbabayad ng renta ng simbahan natin, sa kuryente. So, lahat, dami ho. So, dyan ho napupunta ho yan. Hindi ho napupunta yan sa busan ng pastor o ano man, kundi nagagamit po yan upang sa ganun ay mas lalo pang mag-spread yung gawain ng Panginoon. Then, number 2 is, kapag tayo nagbibigay pala, is, nabubuksan daw yung durungawan ng langit. Diba? Sabi niya, once tayo daw yung nagbigay, once na nagbigay ka, yung susi niyan, ang susi ng durungawan ng langit ay nasa pagbibigay mo ng ikapo sa 10% mo. Amen. Once na kumita ka ng 100, automatic 90% 90% lang ang sa'yo dyan. 90 reals, yung 10 reals is kay Lord na yan. Amen. Kaya nga kung minsan dapat ang maging attitude natin, was na pinagpala tayo ng 100, sabi, uy, may 90 real na agad ako. Hindi yung 100. Why? Kasi yung 10 real yung kay Lord. So, and then number 3, once tayo nagbibigay, sabi niya na higit tayo mapalad. Once tayo nagbibigay, tayo din tinatawag ng mapalad. Sabi nga ng Acts 20:35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Wala akong sinabi sa Bible na mapalad ang tumatanggap kaysa nagbibigay. Amen. So, tandaan mo natin na kung gusto mong tawagin kang mapalad, sabi ng Bible, magbigay ka. Nasa pagbibigay. Amen. So, sa oras na ito, tayo po'y magbigay sa ating gawain. Amen.
Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, minsan pa Ama, sa pangalan ni Jesus, pinapasalamatan ka namin, pinupuri sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, O Diyos, sa bawat dia sa amin. Salamat sa mga pagpapalang patuloy naming natatanggap na nagmumula sa inyo. Salamat sa patuloy yung tinutugunan ang bawat pangangailangan namin ng aming mga pamilya, O Diyos. Salamat sa mga kumpanya na aming pinagtatrabahuhan na patuloy yung ginagamit bilang daluyan ng pagpapala sa aming buhay, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan at hayaan sa oras nito sa araw na ito, O Diyos, patuloy po namin dinadalangin ang mga salaping ito na nasa harapan po namin. Dalangin po namin na ang patuloy na pagpalain pa, O Diyos, ang mga kumpanya na ay pong pinagtatrabuhan, O Diyos. At dalangin po namin na patuloy, O Diyos, na maranasan ng mga kumpanya namin ang pagpapalang nagmumula sa inyo. Hindi po namin maranasan ang pagkukulang o ang kakulangan, kundi nais po namin maranasan ang siksik-liglig na umaapaw na pagpapala sa mga kumpanya namin, O Diyos, upang sa ganun ay patuloy pong matugunan ang pangangailangan namin at patuloy po kami makapagbigay sa inyo pong gawain. At hayaan na sa oras na ito, ang salaping ito, O Diyos, maging ang hawak sa mga ito, O Diyos, dalangin po namin ang karunungan at knowledge and wisdom, O Diyos, upang sa ganun magamit lamang ito ng naayon sa inyong kalooban at upang sa ganun patuloy po, O Diyos, na magamit sa kalalaganap ng inyong pong gawain. Maraming salamat. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Announcement po sa susunod na gawain. Pinaalala po ang gawain natin sa DDU mamayang alauna. Lahat po ng nakapagpa-add dun sa group ay manood po at gayon din po ang inaanyahan pong lahat na sumali sa ating Bible study every Sunday, and then dun sa ating prayer meeting every Monday. At magkakaroon po tayo ng Thanksgiving na panalangin sa Thursday ng gabi po through Zoom. Lahat po ng walang sumpa ay install po kayo ng Zoom, and then doon sa group po makikita po ninyo doon yung invitation sa panalangin. So gayon din po sa Friday po, dahil wala po tayong na-postpone po yung schedule natin sa Thursday sa labas, magkakaroon po tayo ng gawain ulit sa Thursday, Friday po. At the same time po, at ang gagamitin sa music ministry na mangunguna, bahala na po si Kuya Marvin. At yung mga available dito po na mag-a-attend at sama-sama po tayo, ituturo na lang po kung sino yung tatayo dito. At ako po yung magme-mensahe ulit sa Friday po. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Minsan pa, Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa katagumpayan ng iyong pong gawain. Salamat sa iyong mga salita na iyong pong binigay. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na minsan pa yung muling namin napakinggan ang mabuting balita sa umagang ito. Salamat sa pag-aalala nyo. Salamat, O Diyos, dahil minsan pa'y pinaalala nyo sa amin na kung gaano ka kabuti sa aming buhay, kung gaano ka katapat sa aming buhay, kung gaano ka, O Diyos, na nag-alay ng buhay para sa amin upang sa ganoon ay magkaroon kami ng buhay ng walang hanggan kung kaya aming tatanggapin sa aming buhay. Salamat sa inyong kabutihan sa amin. Dahil sa kabila ng aming pagkakamali, pagkakasala, nariyan ka lagi sa aming buhay. Nariyan ka lagi sa amin, O Diyos, upang sa ganun ay naghihintay lagi sa aming paglapit. Salamat, O Diyos, sa napakagandang balita na iyong binigay sa amin sa araw na ito. Salamat sa mga awitin na ibinigay sa pagsama sa amin, sa awitin na bagamit kami
iilan, subalit naranasan po namin ang iyong presensya. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama. At hayaan na sa oras na ito, dinadalangin po namin na kung paano nyo kami sinamahan sa mga nakalipas na oras, O Diyos. Gayon din sa aming pong paghihiwalay, sa aming pong paglabas sa panambahang ito, O Diyos. Dalangin po namin na patuloy po namin maranasan ang iyong pagsama sa aming buhay. Patuloy po namin maranasan ang iyong pong kabutihan, ang mga salita na aming pong napakinggan, Panginoon. Dalangin po namin ito'y tumimo sa aming puso, O Diyos. Hindi ito manatili lamang sa aming puso, kundi nais po namin ito'y magkaroon ito ng buhay ang mga salitang aming napakinggan, at nais po namin ito'y mai-share din namin sa mga namin sa buhay, sa bawat nakakasalamuhan namin, Panginoon. Dalangin din po namin sa oras na ito ang aming pong pagkain na pagsasaluhan. Dalangin po namin ang inyong pagbasbas sa mga pagkain ito, daluyan ang inyong kapangyarihan, magsilbing kalakasan ang inyong pangangatawan, O Diyos, magsilbing vitamina, kagalingan sa lahat ng uri namin karamdaman. Maging ang naghanda ng pagkain ito, dalangin po namin ang pagpapalang nagbumula sa inyo sa taong naghanda ito, at anuman ang mga lakas na nawala sa kanya sa paghahanda ng mga pagkain ito, dalangin po namin na ikaw mag-restore sa kanyang buhay, O Diyos. Ang kalakasan na nawala, Panginoon, hinihiling po namin i-restore niyo ito sa kanyang buhay, at patuloy at dinadalangin po namin na patuloy niyo pa siyang magamit sa inyong iglesia, patuloy niyo pa siyang magamit bilang asin at ilaw ng sanlibutan ito, O Diyos. At dinadalangin po namin na sa oras nito ang aming pong pag-uwi, ang aming pong panandali ang paghihiwalay, dalangin po namin na samahan nyo kami, anuman sa mga nalalabi pang oras, samahan nyo kami, O Diyos, samahan at hayaan na patuloy na magkaroon ng kaganapan ang mga salita sa aming buhay, at hayaan na sa araw nito, sa loob na sa isang linggo muli na dalangin, inihiling po namin at inaangkin ang inyong pagsama, ang inyong pagkilo sa aming buhay, ang inyong paggabay lagi. Kaya maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Alam ba ninyo, mga kapatid, na sa lahat ng nilalang ng Diyos ay ang tao ang pinakamapalad. Napakapalad po natin sa lahat ng nilalang ng Diyos. Ang sabi po sa Luke chapter 12 verse 24, "Consider the ravens, for they neither sow or reap, which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them. How much more are ye better than the fowls?" Mas mapalad po tayo sa mga ibon. Mas mahalaga po tayo. Ang mga ibon po ay pinakakain ng Diyos, at lalong-lalo na tayo na mas mapalad sa ibon dahil tayo'y kawangis ng Diyos. Atin pong itaas ang ating mga kamay. Tunay nga, mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon ay sumainyo nawa sa araw na ito. Nawa, protektahan kayo ng Diyos at ibusa ang masaganang pagpapala. In Jesus' name. Amen. Sasayaw ulit tayo. Ika'y papurihan sa kalangitan, mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan, aming kamay tataas na, ngalan ko'y tuwalhatin, pagkat ikaw, O Diyos, kadakilan. Napakasayang magbigay papuri, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Amen. Magkamayan po tayo. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman.
buong mundo labis mong gawa. Tuwa'y tuwang-tuwa, kasiyahan ang umaapaw. Kapatid mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang mabigay papuri. Labis na kalak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tutugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itaas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Ako na po yung mamumuna sa panalangin. Iniiling po ang bawat isa ay patuloy na manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain na ito na iniaalay po namin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa mga kapatid po namin na ginamit nyo upang maging tagapanguna sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Ang dalangin po, Panginoon, na naman po, Panginoon, ang pangailangan nila sa kanilang mga pinansyal na pangailangan ay kayo po, Panginoon, ang tumugon nito, O Diyos. Ano po, Panginoon, ang problema nila, ibinibigay po namin sa inyo, Panginoon, at kayo ang magparanas ng inyong kadakilaan at ng inyong pag-ibig sa kanila, Panginoon. Dinadalangin po namin sa oras na ito, Diyos, at inihingi ang kagalingan ni Kuya Ruel, Panginoon, sa kanyang karamdaman. Nawa, Panginoon, i-restore po niya ang kanyang kalakasan, O Diyos. Makalakad siya ng normal, may kilos niya ng normal ang kanyang katawan, Panginoon. At ang pagdaloy ng dugo sa kanyang katawan, O Diyos, ay maging normal, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng mga weak niya mga parts sa katawan, Panginoon, ang dinadalangin po namin ay mag-function ito normally in Jesus' name. Maraming salamat po. Patuloy mong iparanas sa kanya ang kagalingan na galing sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid na ito. Nawa ay patuloy siyang manalig sa inyo, Panginoon, at magpatuloy na maglingkod sa inyo, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Carol. Patuloy po namin dinadalangin na maranasan po niya ang kagalingan na galing sa inyo, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na walang ibang makapagpapagaling sa aming mga physical na katawan kundi tanging kayo lamang, Panginoon. Kaya idinideclare po namin ang kagalingan dito sa church ng Shekinah. In Jesus' name, we pray. Amen.